Guys, itong notebook na 'to, dito ko sinusulat yung mga dreams and visions ko. It's all about kay God or may kinalaman kay God. Like kagabi or last night, napanaginipan ko na naman ang Panginoon. Sinulat ko 'to kasi nagising ako mga bandang 4 AM. Talagang antok na antok pa ako nung pinaglabanan ko yung antok ko para masulat 'to. Dahil for sure, baka may makalimutan akong detalye. Kaya sinulat ko na lang. I-share ko sa inyo 'tong sinulat ko na panaginip ko. Napanaginipan ko, nakasakay kami ni Sherlyn sa isang puting SUV, hinihintay namin si Ate Melody. Habang hinihintay namin si Ate, nag-drawing or nag-paint si Sherlyn sa sasakyan. Pero nung makita ni Ate yun, ay hindi niya nagustuhan. Medyo sumama ang loob ni Sherlyn at napansin ko yun habang natakbo ang sasakyan. Etong dalawang to kapatid ko to. And then, syempre pag panaginip, biglang nag-iiba yung eksena. Biglang napunta ako sa tabing dagat, may mga tao doon. Nakita ko ang tatlong babae na tuwang-tuwa. Naglalaro sila sa isang bilog na bagay na parang kasing hugis at halos kamukha ng buwan. Nakalutang iyon sa tubig at yung tatlong babae ay humahalakhak na parang kumikiliti. Inaalo ng dagat ang tila buwan na iyon. Yung katawan ng tatlong babae ay nakadikit lang doon. Kasi nakadikit yung sa likod ng shape na buwan na yun. May narinig ako na isang tao na nagsabi na bumagsak daw ang araw mula sa langit at nawalan ito ng liwanag. Pero naisip ko sa itsura ng bilog na bagay na iyon ay parang kamukha ito ng buwan. At may narinig din ako o naalala na Bible verse na sinabi sa Matthew na sa mga huling araw ay magbabagsakan ang mga bituin at hindi na magliliwanag ang araw. At nung mga oras na iyon, ay tila ang buwan na lang ang nagbibigay ng liwanag. Hanggang sa napansin ko na yung tatlong babae na nakadikit ang katawan sa bilog na bagay na iyon ay tila ba na-absorb yung kanilang katawan ng bilog na object na yun. Parang kinakain sila ng bilog na object na yun, hindi nila namamalayan. At kalaunan ay nagiging hugis na ng mga bansa yung mga nakita kong kulay doon sa bilog na iyon na halos nagiging kulay dark rainbow na medyo nag-aapoy ang kulay. So yung bilog na object na yun na medyo makulimlim kasi kagaya nga ng itsura ng buwan, parang nagkakaroon siya ng shape ng mga country tapos yung kulay is kulay rainbow na dark na parang nag-aapoy ganun. Biglang nawala yung tatlong babae na yun at may nagsabing boses. Itong boses na ito ay pamilyar kasi ito yung boses ng Panginoon. Talagang every time na mapapanaginipan ko siya o kakausapin niya ako, talagang iisa yung boses niya. Kilala ko na yung boses niya. Ang sabi niya, ang aking mga tao ay napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan. Actually guys, ito ay nasa Biblia, may Bible verse nito. Bigla akong naalala na basa ko ito sa Bible at isa ito sa Bible verse na tumatak sa isip ko. Kinalibutan ako dahil tila ba narinig ko talaga na boses iyon ng Panginoon. May nagsabing isang tao na yung tatlong babae na yun ay namatay ng masaya dahil inakala nila na may magagandang lugar silang patutunguhan bago sila mamatay. Habang hiniheli sila ng bilog na bagay na iyon hanggang sa maabsorb na sila ng tuluyan nito. May sinabing lugar yung lalaki na hindi ko na maalala ang pangalan. Pero ang pagkakaalam nila ay magandang lugar ang kanilang pahihinatnan, ang kanilang kahihinatnan. Pero yun is opposite. Kasi binanggit nga ng Panginoon na ang kanyang mga tao ay napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan. Tapos may isa na namang boses, sabi niya, namumuhay na tayo at nasa panahon na tayo ng great deception. At sumang-ayon ako sa kanya sa aking isip. May mga puno ng bakawan doon. Kahawig sa isla kung saan ako nakatira nung bata pa ako. Tumingin ako sa banda doon. Nakita ko si Jesus Christ. Naglalakad sa tubig. Nakaside view siya at naglalakad at tumingin sa akin. Hindi ko alam ang nararamdaman ko sa sobrang wonder. Sa sobrang paghanga ko. Parang nag-slow motion ang paglakad niya sa tubig. Nakatingin siya sa akin at sa tingin niya ay parang kinilabutan ako hanggang sa pagsusulat kong ito ay nararamdaman ko ang kilabot na yun. Hindi siya nagsalita, pero habang nakatingin siya sa akin, may kasama iyong mensahe na hahatulan niya na ang mga tao. Tumingin ako sa paligid, may narinig akong boses, sumisigaw. Huhukuman na ang mga tao. Tapos nag-umpisa na din akong sumigaw, magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo habang hindi pa huli ang lahat. Ang pagkakataon nyo ay ngayon. Itong mga oras at sandaling ito, hindi bukas. Matapos kong mawaglit sa paningin ko kay Jesus Christ, nakita ko siya sa bandang kaliwa
ng baybay dagat at meron siyang kinakausap na lalaki. Tinuturuan niya paano magpigil ng init ng ulo yung lalaking yun. Tila tinatapon o hinahagis ng lalaki ang plastic bottle sa buhangin. Paulit-ulit yun nangyayari. Parang nare-replay in an instant. Ang narinig ko lang ang sinabi niya na, Panginoon, hindi ko po mapigilan ang sarili ko. Tapos pinayuhan siya ng Panginoon. Yung eksena na paulit-ulit na hinahagis yung bote ay hindi dahil paulit-ulit niyang hinahagis ang bote, kundi ibinabalik-balik pala ni Jesus Christ ang oras. Ina-adjust ng Panginoon ang oras upang maayos niya ang dapat pang ayusin sa mga taong kinikilala niyang mga anak niya. Nagising na ako mula sa tagpong iyon. At ang lahat ng eksena doon ay para bang nasa ilalim ng liwanag ng full moon at para bang nasa bandang dapit hapon. Hindi kasing liwanag ng daylight. Pinili ko na isulat ito at pinili kong paglabanan ang antok ko para hindi ko makalimutan ang panaginip na ito. Hindi ko masyadong nakita face to face si Jesus Christ, pero nakita ko kung gaano kahaba yung kanyang buhok. At meron siyang bigote, hindi naman yung makapal, yung parang alam yung kakaahit lang sa ganito. Ang suot niya ay kulay puti, pero yung hindi naman sobrang puti, yung siguro ito yung panahon nung sinusuot niya nung kasama niya pa yung 12 disciples, na may parang kulay red na ganun. At nung tumingin siya sa akin, ay tila ba nagliwanag yung katawan niya, yung mukha niya. Dahil nagkaroon ng clarity yung mukha niya. Napakaganda guys ng mata ng Panginoon. Talagang pag tumingin siya sa'yo, nung tumingin siya sa akin, parang kinausap niya ako. Nag-drawing pa ako dito guys nung ito, parang ganun kaikli yung buhok niya, tapos may bigote. Ganyan. Kung nakita nyo na na-overlook yung itsura niya, pero hindi ganito yung hair niya. Ito lang yung na-drawing ko kasi hindi talaga ako marunong mag-drawing. Ang i-add ko lang, this is parang na-reveal sa akin. Kasi itong June, month of June is Pride Month. Diba, alam naman natin na nag-celebrate ang LGBTQ ba yun? Ng Pride Month. Pride kasi guys is sin. Ayaw ng Panginoon sa pride. So, maybe this is exactly para sa mga taong homosexual. Kasi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, isa ang mga homosexual, ang mga sexually immoral na wala silang parte sa kaharian ng Diyos. Whether you like it or not, you hate me, or you block me, or unfollow me kung ikaw man ay homosexual, it is time for you to repent. Ngayon ang oras ng repentance, hindi bukas. Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Sana hindi pa huli ang lahat bago kayo bumalik sa Diyos, kumalikod kayo sa kasalanan niyo. Hindi nyo kayang mag-isa lang yan kung hindi nyo isusurrender ang life nyo kay Jesus Christ. Talagang humingi kayo ng kapatawaran, maghangad kayo na maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. God is love, pero God hates sin. Kasi yung sin yung nagseseparate sa atin sa Diyos. Magbasa po kayo ng Bible and talagang kailangan nyo po ng truth. Sabi nga ng Panginoon, ang mga tao ay napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan. Kung hindi nyo po alam yung mga ayaw ng Diyos, kung hindi nyo kilala ang Diyos, kayo po ay mapapahamak. Sana ay maging paalala sa inyo ang mensahe na to, ang panaginip na ito.